Nagkakagulo na ang kampo ng mga Duterte. Kanya-kanya ng diskarte. Si Bato de la Rosa nagtatago na. Si Pulong Duterte nag-request ng travel authority sa speaker ng Kamara, 2 buwan na mawawala. 2 buwan. Ha? Anong ibig sabihin? Si Bongo actually nag-iisip na rin niyang magtago. Lalo pa sinabihan na ni Trillanes, ikaw na ang susunod, Bongo. Saka si Albayalde. Yung mga kakampi nila ng senador, si Jinggoy, Joel Villanueva, ayan, susunod na ang warrant of arrest sa mga yan. Maaaresto na ang mga yan. Kaya yung mga senador na pro Duterte, paubos ng paubos. Si Pulong Duterte, iniimbestigahan ng ICI, ayaw umattend. Pero may resolution si Congressman Tinio na imbestigahan yung mga projects ni Pulong sa Davao City. Anong ginawa ni Pulong? Gustong magbiyahe sa abroad ng 2 months mula December 15 to February 20. Anong ibig sabihin yan? Wala, kanya-kanya ng kanya-kanya ng diskarte kung paano kasi may kanya-kanya silang problemang kinakaharap . Ang pinakapuno nila si Duterte nakakulong sa ICC. Yung pinakamaingay nilang tagapagtanggol noon na mayabang si Kibuloy nakakulong. Si Roque na mayabang din noon nagtatago na doon sa The Hague, the Netherlands, sa Europe. Napapansin niyo mga kabunyog? Si Bato nagtatago na rin. Si Bongo magtatago na rin yan kasi sinabi na ni Trillanes, susunod ka na, Bongo. Napansin nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Si Pulong Duterte, nag-request na ng travel authority pang 2 months. Ang best friend ni Pulong, na dating House Appropriations Committee Chair, na si Eric Yap, o ngayon, freeze na ang assets, sunod niyan, ano na rin yan, aarestuhin na rin yan. Ang mga Diskaya, tao yan ng mga Duterte. O ngayon, nag-surrender na si Sara Diskaya doon sa NBI. Wala pang ang warrant of arrest, surrender na. Yan mga nakikita nyo mga kabunyog, mga kababayan. Yung kanilang mga maiingay na mga supporters tulad ni Kiko Barsaga, yun, suspendido sa Kamara. May mga kaso pang inciting to rebellion, inciting to sedition. Si Eric Celes may kaso rin ng inciting to sedition, inciting to rebellion. Kita nyo mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Kaya ito? Kanya-kanya ng diskarte ang mga Bahala ka na kung bahala ka na sa sarili mo kung paano ka Si Panelo nga, si Panelo, Duterte pa rin si Panelo, pero dumidikit na doon sa mga sumasabay na sana doon sa rally ng mga kakamping sa Dilawan. Kaya lang nabu naman doon. Nakikita nyo, kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, si Sara Duterte, kung ano-ano nang sinasabi, racket daw yung impeachment na yan. Ano na to mga kabunyog, mga kababayan? Habang papalapit ang 2026, wala na. Ang pag-asa na lang nila, manalo si Sara sa 2028. Ang problema, paano mananalo si Sara kung lahat sila nakakulong na, nagtatago na? Paano mananalo si Sara na yung mga tulad ni Bato, ni Bongo, nagtatago na o kaya nakakulong na sa ICC? Di ba? Siyempre, ang iniisip ng bawat isa, survival. Halimbawa, si Bato, wala, nagtatago na siya. Alam niya naman, hindi naman siya kayang, ano naman ang magagawa ng mga supporters ng Duterte sa kanya? Hindi nga nadipinsahan si Digong. Nang inaresto na nga yung pinakapinuno, walang nagawa. O anong gagawin ni Bato? Ay di magtago. Di ba? Si Bongo, nararamdaman niya na rin. Sinabihan na ni Trillanes pag sinabi pa naman ni Trillanes, nagkakatotoo. Di ba? si Pulong Duterte, alam ni Pulong Duterte, once na maimbestigahan siya, makakuha ng mga testigo at ebidensya, ang kasunod niyan, kaso. Ang kasunod sa kaso, aresto. Kaya ang ginagawa ngayon ni Pulong Duterte, dinidelay niya, ayaw niyang magpaimbestiga.
Kasi pag naimbestigahan siya, lalabas doon yung mga testigo, lalabas doon ang ebidensya, ang kasunod niyan kaso sa ombudsman. Pag sunod na ng kaso ng ombudsman, kaso na sa Sandigan Bayan. At pagkatapos ng kaso sa Sandigan Bayan, warrant of arrest na. O, kita nyo? Alam yan ni Pulong. Kaya ang ginagawa ni Pulong, hindi ako magpapaimbestiga. O, anong ginawa niya? Nagano ngayon ng travel authority pang 2 buwan. Bakit attorney parang nawala ang pangalan ni Villanueva sa mga kakasuhan? Actually, napapansin ko rin yan. Parang si Chis Escudero, papalibrehin eh. Parang ang kapalit ni Chis Escudero, alam naman nating napakaraming alam ni Chis Escudero din eh. Lalaban si Chis Escudero pag nasukol. O syempre, pag si Chis Escudero nasukol, ilalaglag niya rin. Ang dami niya ring alam eh. Lalo si Martin Romualdez, ilalaglag niya yan. So parang ang nakikita ko, palilibrihin si Escudero. Hindi, ligtas si Escudero, ligtas. Si Romualdez, wala na yan. Mapupokus na lang ngayon kay Saldico. Itong si Eric Yap, yan na. Si Garjola, yan. Diyan na pupokus yan. Manapansin nyo rin pala, yung pinakapinuno, si Duterte, nakakulong sa ICC. Pinipilit nila sanang makalaya kahit interim release. Lahat ng pagmamakaawa. Yung mga senador na pro-Duterte, yung mga kaibigan nilang senador, nagpasa na sila ng resolusyon sa Senado. Interim release kay Duterte, wala namang nangyari. Sabi pa ni Trillanes, nangantyaw pa si Trillanes, huwag na kayong umasa na makakalaya si Duterte. Tanggapin nyo na yung katotohanan. Anyway, tapos nakikita nyo si Bato nagtatago. Si Bongo na warningan na ni Duterte, ni Trillanes. Susunod ka na, Bongo. Mag-iisip na rin yan na magtago. Si Albayalde, sabi nung kaibigan ko na kabunyog. Kabunyog sabi niya, attorney, wala na si Albayalde. Wala na. Kita nyo, nagpapasiguraduhan na. Nagpapasiguraduhan na, mga kabunyog. Si Jingo Estrada, babiyahe rin ng Japan, babiyahe ng Norway. Pagkabiyahe ngayong December 16 to 31, babiyahe pa sa January. Panay sila biyahe, mga kabunyog. Nakikita nyo yung pattern nila, yung padro nila. Panay sila nagbabiyahe. Panay nagbabiyahe. Kaya ito, medyo kanya-kanya na silang kanya-kanya silang harap sa problema. Yung mga nagrarally nila ng mga leaders, may mga kaso. May kaso si Celes, may kaso si Kiko Barsaga, may kaso si Pukis, yung retired general na nagrarally, may kaso rin. Lahat sila may kaso. Sila, pipilayan talaga ito, pipilayan. Kaya yung iniisip nila na pag 2028, si Sara ang malakas nilang kandidato. Si Sara mismo, pipilayan, dudurugin yan sa 2026. Maniwala kayo. Niligtas lang kasi nila Chis Escudero sa kanang Korte Suprema Pero hindi pa yan sa 2026. Lalo na ngayon. O yun nga pala, ngayong linggo, magsasampa ng kaso sila Trillanes laban kay Sara. Diba? Plunder. Bubuksan yung mga bank accounts ni Sara at saka ni Digong. Yan na. Ano na to, mga kabunyog? Sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na. Tapos ngayon, kung titingnan nyo, parang mabubuo talaga ang alyansa ng Marcos at mga dilawan at kakampings. Bakit? Sinuportahan ni Marcos yung 4 na bills nila Laila de Lima, Chil Jokno, Bayan. Sinuportahan. Diba? Sabi ni PBBM, sige, Kongreso, ilusot nyo yung 4 na bills. Ano yung 4 na bills? Anti-political dynasty. Yung tungkol sa party list reform bill ni Ma'am Aquino. Ano pa? Yung Independent People's Commission Act ni Laila de Lima saka ni Kiko Pangilinan. Yan. Tapos yung kadena, yung sa transparency sa budget, kay naman yon, yung blockchain kay Ma'am Aquino. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mukhang
ano eh, parang may nabubuo ng alyansa ang kakampings. Parang ano to? Unipink daw to. Unipink ba to? Tawag nila. Wino-work out yan nila Llamas eh. Magsanib-sanib yung Marcos at saka kakampings. Eh ngayon, si Risa Hontiveros biglang bumoto na sa budget. Sa kauna-unahang pagkakataon, bumoto si Risa Hontiveros, yes, sa budget. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi nyo ba napapansin? Sa kauna-unahang pagkakataon, bumoto si Risa Hontiveros ng yes sa budget. Ha? Tapos, si Marcos, si PBBM, gustong ipa-prioritize sa Kongreso yung 4 na bills. Eh, ang sponsor ng 4 na bills na yon, mga oposisyon, mga dilawan, mga kakampings. Si Bam Aquino, si Laila de Lima, Chil Jokno, Akbayan. Sila yung sponsor niyan. Kaya ito, sabi ko mukhang mukhang madudurog ang Duterte habang magkakaroon ng bagong alyansa sa pagkakataong ito, dilawan, kakampings at saka Marcos. parang naisip nyo ba yung ganon? Sabi ko, iba to Hindi napansin nyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Risa Hontiveros bumoto sa budget ng administrasyon. Yun. Yes sa budget. Pangalawa, si PBBM, sinuportahan, ipinapa-priority sa Congress yung 4 na priority bills daw yon. Lahat yun, inisponsor, ang author ng lahat ng bills na yon, kakampings at dilawan. Di ba? Kaya sabi ko mukhang may namumuong may namumuong bagong sitwasyon ngayon. May nabubuong mga bagong sitwasyon, mga political alignments and realignments ito eh. Pero balik tayo dito sa point ko. Itong Duterte na nahihirapan na ngayon ng Duterte. Kanya-kanya ng diskarte. Si Bato nagtatago. Sabi ni Roque, "Huwag kang magpapahuli, Bato." Sabi naman ni Padilla, "Huwag kang susuko, never surrender sa foreigners." Si Sara Duterte kakasuhan ngayong linggo. Sabi ni Trillanes, pag nakasuhan si Sara Duterte, ilalabas ang mga joint accounts nila ni Digong. Yun. Problema na naman ni Sara yun. Pagdating ng Pebrero, balik ang impeachment. Di ba? Si Pulong Duterte nagtatago na, ayaw nang paimbestiga. Alam na kasi ni Pulong, once na maimbestigahan siya, may ebidensya, may testigo, di sunod kaso. Pagkatapos ng kaso, aresto. No bail na naman siya, kulong na naman si Pulong. Kaya ayaw ni Pulong ayaw ni Pulong magpaimbestiga. O kaya ang ginawa ni Pulong, humihingi ng travel authority pang 2 buwan. Pang 2 buwan ang travel authority ni Pulong mula December 15 hanggang February 20. Ano ibig sabihin niyan? Di tumatakas. Di ba? Di ba mga kabunyog? Si Jinggoy, nakakampi ng mga Duterte, magbabiyahe rin ngayong December 26 to 31. Pagkapasko na naman, babiyahe na naman sa January, doon naman sa Scandinavian countries. Siguro inaabangan ni Jinggoy kapag lumabas yung arrest warrant niya, sila ni Bong Revilla, hindi na siya babalik sa Pilipinas. Mga kabunyog? At si Bongo naman, tinakot na ni Trillanes. Sabi ni Trillanes, ikaw na Bongo ang susunod, kayo ni Albayalde. Diba? Wala, na. Habang naghahanda sila sa eleksyon sa 2028, kasi gusto nila si Sara ang maging presidente sa 2028, paano pa kayo sa 2028? Isa-isa nang nawawala. Isa-isa nang nawawala. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan.
Ito ang sitwasyon ng kampo ng mga Duterte. Si Duterte hindi na makakabalik sa Pilipinas. Wala, denied yung interim release. Yung issue ng jurisdiction, talo na sila sa issue ng jurisdiction, nag-appeal sila, lalabas na ngayon susunod na mga araw. Mayroon na naman sila. Unfit daw to stand trial si Duterte, kaya sa ilalim sa medical evaluation. Kung ano-ano na lang ginagawa ni Kaufman eh. Kung ano-ano na lang. Bakit? Kasi ayaw ni Kaufman na lumaban. Pag lumaban ka doon sa mga ebidensya at testigo, talo. Yan yun. Alam ni Kaufman yun. Ha? Kaya ito na mga kabunyog, mga kabayan. Ang malinaw dito, nagkakagulo na ang kampo ng mga Duterte. Kanya-kanya ng diskarte. Madudurog na ito. Nitong 2026, madudurog na yan. Yung mga maiingay nilang mga nagrarally, inaaresto na. Si Celes, yun, may kaso na, inciting to rebellion, inciting to sedition. Kahit sa social media, hindi na sila ganun kalakas. Kahit sa social media, napapansin nyo, hindi na nila solo yung narrative eh. Hindi na nila solo ang narrative. Katulad niyang away na yan ni sagutan na yan ni Llamas sa sino yan? Ni Guanzon. Kung nung panahon yan, kakampi ng mga DDE si Guanzon, wala na. Durog yan si Llamas. Pero ngayon hindi. Hindi. Nakikipagsabayan. Ibig sabihin, yung narrative sa social media, hindi na nila dominated. Dati kasi dominated talaga nila. Ha? Dominated talaga nila yung social media. Walang nakikipagbakbakan. Ay ngayon, marami sa kanilang nakikipagbakbakan. Marami na ring mga vloggers na mga BBM. Ako kasi, anti-Duterte ako, pero hindi naman ako panatiko na Marcos. Pag mali din sa Marcos, pinupunak ko rin yan. Nakikita nyo naman. Ilang araw ko ng topic yung PhilHealth na yan. Sila Recto. Kasi mali naman talagang ginawa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.